Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong ikalawang araw ng ating nobenaryo sa karangalan nating mahal na patrong si San Juan Bautista, nawa katulad niya na kung saan sa naging mahalagang kampanin niya itawagin ang mga tao magbalik loob. At ito'y isa sa mga iniwan niyang magandang alaala para sa mga Hudyo at gayon din sa bawat isa sa atin. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, upang tayo maging marapat pakibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kami. kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng walang inaasahan kundi ikaw. Ang paglog namin yung pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang may hina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, kaya aming mabigyan kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Sumunod na lumitaw si Elias na parang apoy, parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalahan niya sila ng taggutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa ngalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagila-gilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Binuhay mong muli ang isang patay. Inagaw mo siya sa kamatayan sa ngalan ng kataas-taasan. Ibinagsak mo ang mga hari at pinukaw sa pagtulog ang mga maharlika at pinapunta mo sila sa kanilang kamatayan. Ikaw ang nakarinig ng mga babala ng Diyos doon sa Sinai at ng mga parusang inihayag niya sa bundok ng Horeb. Ikaw din ang nagtalaga sa mga haring pinili para maghiganti at sa propetang hahalili sa iyo. Sa wakas, inayakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lula ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw para pagsunduin ang mga magulang at mga anak. At muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapalad ang mga makakakita sa iyo at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos sapagkat kami rin ay mabubuhay. Nang si Elias ay madala ng ipo-ipo, ang diwa niya'y minana ni Eliseo. Hindi siya natakot kailanman sa sinumang hari at walang sinumang nakapagpasuko sa kanya. Walang gawaing hindi niya makayang gawin at nang mamatay, pati bangkay niya'y nagpakita ng himala. Nang nabubuhay, gumawa siya ng maraming himala
ngunit nang mamatay, kapangyarihan niya'y kahanga-hanga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa salmo, sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap sa lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Sa unahan niya'y apoy, patuloy na nag-aalab. Sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas. Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig, kapag iyon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan, mahihiya sa kanilang paghahambog na mainam. Mga Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Subayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyong hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagkapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ako lang po ito. Ang aklat po ni Sirach ay sinulat ng isang taong nagngangalang
ben Sirach. 200 taon bago po isilang ang manunubos. At ang aklat po niya ay naglalaman ng mga sanaysay, kwento ng iba't ibang mga dakilang tao sa lumang tipan. Ang lahat ng kanilang mga nagawa, ang lahat ng naging gampanin nila bilang hinirang ng Diyos, maring bilang isang hari, bilang isang propeta, o dili kaya ay bilang isang hukom sa bayan ng Israel. At ang nating natunghayan ngayon mula sa aklat ni Sirach ay tungkol kay propeta Elias, na kung titignan natin, napakinggan natin ng maayos, ito'y tila bagang paglalagom ng lahat ng nagawa ni Elias. Una na dito, kung paano niyang napanumbalik ang bayan ng Israel mula sa pagsamba nito sa Diyos-Diyosan na si Baal. At kung paanong sa pamamagitan din niya sa kanyang pananalangin, yung ilang taong nagkaroon ng tagtuyot sa lupain ng Israel, sa pamamagitan ng kanyang pananalangin, ay dumating ang ulan. Nandito rin sa tala sa ating unang pagbasa kung paano niya binuhay ang isang namatay. Kumbaga, ang lahat ng mga dakilang ginawa ni Elias ay isinalaysay sa ating unang pagbasa, hanggang sa ito'y sumapit sa pagsasali niya ng kanyang gampanin, na kanyang misyon bilang isang propeta kay Eliseo. Iyon yung napakinggan natin kahapon. Nung si Elias ay dalhin o tangayin ng nag-aapoy na karwahe patungo sa langit, at ipinagkatiwala niya kay Eliseo ang kanyang gampanin bilang propeta. Dito mga kapatid, makikita natin yung mga dakilang ginawa ni Elias. Pero ang kadakilaan niya mga kapatid ay di lang makikita sa kung ano nung nagawa niya nung siya nabubuhay, kundi ang kadakilaan din niya ay makikita sa kung ano ang iniwan niya matapos ang kanyang buhay. At anong iniwan niya? Ang isang nanumbalik na bayan ng Israel, ang isang naging kahalili niya sa katauhan ni Eliseo. At ito mga kapatid, ang siyang magandang pagtuunan natin ng pansin ngayong ikalawang araw ng ating nobenaryo sa karangalan ng ating patrong si San Juan. Si San Juan, alam naman natin na naging kanyang gampanin, tawagin ang mga tao para magbalik loob sa Diyos, ihanda ang daraanan ng ating Panginoon. Nagbuwis siya ng buhay alang-alang sa ating Panginoon, pero ano yung iniwan niyang legacy? Yung maihanda niya ang mga tao sa pagbabalik o sa pagdating ng ating manunubos, ang ipakilala niya ang kordero sa mga tao. Kaya nga di ba sinasabi ni Juan, Ecce Agnus Dei. Ito ang kordero ng Diyos. Wala na si Juan Bautista, pero naihanda niya ang dara ng Panginoon, na ituro niya sa mga tao ang hinihintay na Mesiyas. At yan din sa ating parokya. Ngayong taon, ika-74 na taong pagkakatayo ng ating simbahan bilang isang parokya. 74 na taon ang lumipas na, marami nang dumating, marami nang nawala, marami ng mga nabinyagan, marami ng mga namatay. Pero ang aral at turo ni Juan Bautista bilang tagapaghanda ng dara ng Panginoon, bilang tinig na nag-aanyaya sa mga mananampalataya, hindi lamang ng barangay ng San Juan, San Miguel, Tampok, San Isidro, maging mga kalapit mga barangay natin. Siya nagsisilbing tinig upang hikayatin ang mga tao palapit sa ating Panginoon. Mga kapatid, sa buhay natin, kung titignan natin sa
sa ating pag-iral. Halimbawa, hindi lang mahalaga sa mga magulang na ma-provide nila ang pangangailangan ng mga anak nila, kundi anong mas mahalaga kung paano inihahanda ng mga magulang ang kanilang anak kung sakaling wala na sila. Kung paano nilang tinuturuang tumayo sa kanilang sariling paa ang kanilang mga anak. Na kahit wala na yung mga magulang sa piling na kanilang mga anak, kayang mabuhay, kayang tumayo sa sariling paa ng kanilang mga anak. Hindi lang mahalaga na tayo ay natututong manalangin, bagkus nakapagtuturo rin tayo kung paano manalangin sa Diyos. Kaya nga sa Ebanghelyo, bagamat ang version natin kay Mateo ay hindi lumapit ang mga alagad at hiniling na turuan mo kaming manalangin, bagkus si Jesus mismo ang nagsabi na kung kayo'y mananalangin, ganito ang inyong sasabihin. Kung kayo'y mananalangin, ganito ang inyong sasabihin. Pagkilala sa Diyos bilang ating Ama. Si Jesus, 2,000 taon na ang nakararaan ng magkatabang tao. Nakapagtatag ng simbahan at hanggang ngayon, ang simbahan ay nakatayo pa rin. Ang bilang ng mga kasapi dumadami, hindi lang sana sa bilang, kundi lumalalim din sana ang ating pananampalataya at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito mga kapatid ang hamon sa atin ngayong 2nd araw ng ating nobenaryo. Ano yung iniiwan nating aral, marka sa mga taong nakakasalamuha natin? Alalaong bagay, kapag tayo'y wala na, ano magandang aral ang naituro natin sa kapwa? Ano magandang alaala ang iiwan natin sa kanila? Minsan sa aming pong pagkakwentuhan, mga kakaeskwela, sa napagtunan namin ng pasin noong nakaraang taon, ay dahil nga naglipatan ng mga pari, kung yung iiwan ba namin mga parokya, ay higit na naging masigla sa pananampalataya o hindi. Kasi doon din makikita kung paano ang mga hinirang na pastol ng Panginoon, kung paano namin hinuhubog ang mga tao, na kahit sabihin natin na alam namin na limitado rin ang panahon namin dito, na sa pag-alis ng mga pari sa parokyang kanilang pinaglingkuran, aalis sila na panatag ang kalooban. Bakit? Dahil alam nila, nahubog nila ang mga tao, napatatag nila ang kanilang pananampalataya, napasigla nila ang pamayan ng kanilang pinaglingkuran. Ganon din sa pangkalahatan ng ating buhay. Habang tayo naririto, ano iniiwan nating aral sa ating kapwa-tao? Mas nagiging matatag kaya sila sa kanilang pananampalataya kapag kasama ba tayo ng mga tao, higit silang napapalapit sa simbahan, ninanais ba nilang maglingkod sa simbahan, o baka naman dahil sa atin lumalayo ang mga tao sa simbahan? Sana hindi ganon. Dahil ang iniwan sa ating aral ni San Juan Bautista ng ating Panginoon, ilapit sila sa Diyos. Yan din mga kapatid, ang hamon sa atin. Ilapit natin ang mga tao sa ating Panginoon. Minsan lang tayo daraan, sabi nga sa awitin, minsan lamang tayo daraan sa mundong ito. At sana sa minsan nating pagdaan, yung mga tao na kasalamuhan natin,
Nag-iiwan tayo ng magandang halimbawa ng pananampalataya na naging magandang marka na nagpalalim sa pananampalataya nila at naglapit sa kanila sa Panginoon. Amen. Itinuro ni Jesus na maaari nating tawagin ng Diyos na ating Ama. May matatag na pag-asa nating dalhin sa Kanyang ating mga hinaing, ating itutugon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway laging ipahayag sa buong sanlibutan ang malalim na pananalig sa pagdating ng paghahari ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga kahirapan sa buhay, naway huwag nating isuko ang pagdarasal at huwag tayong magpadaig sa mga tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sapat na pagkain sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at kadakilaan ng puso na patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nag-aaruga sa kanila, naway maranasan ng Diyos sa kanilang araw-araw na pagsasakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makita ng harapan ng Diyos sa kanyang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang itong pasasalamat ni na Junior at Lelaine Robles at pamilya para sa natatanging kahilingan ni na Josephine Bardos, Romualdo Mangas at Joey Garcia para sa nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kanilang kaarawan na sina Fernando at Virginia Galang, para sa maagang paggaling ni na Rogelio Capil at Cristel Cruz, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Orlando Regalado, Enrique Leogarda, Felix, Esther, Mario, Balbino, Rosgali, Irene, Felicidad, Crescenciana. At din natin mga tagapagtaguyod niya ikalawang araw ng ating nobenaryo, ang mga kasapi na apostolado ng panalangin at ang sektor na nagmumula sa mga ng ibang bansa. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong pakikinig sa aming mga hinaing. Tulungan mo kaming laging manalig sa iyong mapagmahal na pamamaraan at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahayag natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mo may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan, at iyong dinudulutan ng banal na paikinabang. Ipagkulob mo kami huwag magkulang sa mainukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sinukob, kahit minabuti mong siya ipanganak ng birin bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibing kamatayan kami inago na namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnamin namin sa iwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Hanging ipinahayag na namatayan mo, nabuhay bilang Mesiyas, balik sa wakas, nangahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay puling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiyaling namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at paging dapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwa naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
sa tagubili mo nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kamedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsulahan naming banal na pagkinabang ay nagpapahiwatig na iyong pakikisa sa tanang narito nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo tayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.